According to DNR Administrative Order 2005-10 or the Implementing Rules and Regulations of the Philippine Clean Water Act of 2004, particularly Rule 14.18, puntahan natin ang Rule 14.18. So, sabi dito sa Rule 14.18, pollution sources connected to sewerage system. Pollution sources currently discharging to existing sewerage systems with operational wastewater treatment facilities shall be exempt from the permit requirement, provided that in the absence of or pending the establishment of a sewerage system, pollution sources shall be covered by the permit requirement. Ang tinutukoy na permit dito ay yung nakasulat pa din dito sa Rule 14. Rule 14, the wastewater discharge permit. The discharge permit shall specify the quantity and quality of effluents that the permittee is allowed to discharge as well as the validity of the permit. Meron din pong iba pang sinasabi tungkol sa permit na nakalagay dito sa Section 14 ng Implementing Rules and Regulation ng Clean Water Act. The discharge permit. The discharge permit shall be the legal authorization granted by the department to discharge wastewater. So tayo na gumagamit ng tubig sa ating mga pasilidad, kailangan magkaroon tayo ng discharge permit kung tayo ay magdi-discharge nito sa ating environment. Ang ating paraan para magkaroon ng discharge permit ngayon ay gumagamit tayo ng online permitting and monitoring system ng DENR Environmental Management Bureau. Ang online permitting and monitoring system na ito, ang ating online platform para sa ating application. Ang gagawin lang natin, unang-una, tayo ay gumawa ng account. Kailangan nating kumpletuhin ang registration form na ito. So, lalagay natin halimbawa yung ating first name, yung ating last name, company represented, and address. The mobile number kung meron, landline not applicable, the email, active email. So, halimbawa, then confirm email and password. Then dito, kailangan mag-upload ng ating ID, company ID, any non-government issued ID. And then, dito naman, copy ng government issued ID. At panghuli, authorization letter. So, upload natin yung mga documents na yan. And then, tick, I agree to the terms and conditions and then submit. So, pagka na-submit yan, magpapadala yan ng notification sa ang system sa ating email. Kailangan mo i-click yung dapat i-click doon sa notification para ma-activate ang ating account. Sa ganung paraan makakapasok tayo sa ating account.
So assuming na nakagawa na tayo ng account, na-activate na natin yung account, pwede na natin pasukin ang ating online permitting and monitoring system. Do not forget to register first your company profile to the DNR company registration system bago dito sa ating OPMS. Kailangan nakarehistro muna ang company sa company registration system. So let's go on the next stage on how to apply for discharge permit. Using the online permitting and monitoring system, mag-login tayo gamit ang email and password. So be careful na lang sa ating mga ginagamit na email and password para makapasok din tayo agad. So, yon. Dito sa loob ng system na to, hanapin natin itong pinaka nasa baba, discharge permit. Click mo lang ito. And then, itong new discharge permit button. Kapag na-click mo yan, makikita mo itong steps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan kumpletuhin to para sa ating application ng discharge permit. Sa step number 6, i-upload mo yung mga requirements based doon sa type of application, whether new or renewal. And then, dyan mo na din i-submit, i-click yung button para ma-submit ang application sa step number 6. Sa step number 5, kung ano ang nilagay mong information sa step 1, 2, 3, 4, ma-generate mo ang application form. Parang nung una, fill up ka ng form manually. Dito naman, steps 1 to 4, i-provide mo yung mga information, makakapag-generate ka ng application form sa step number 5. Ang gagawin mo na lang, i-download, pipirmahan, papanotaryo, at sa step number 6, i-upload mo yung notarized application form. Now, bago ka makarating sa step 5, dadaan ka ng step 1, general information, step 2, product information, step 3, water pollution information, step 4, flow meter and treatment system information. So sa step number 1, ang gagawin natin dyan ay mag-a-apply ka ng discharge permit at ipoprovide mo ang basic or general information. So for the first time application type is new. Kung ang select mo rito sa tanong na has manually approved permit ay no. Kung yes ang sagot mo dito, magiging renewal ang type of application. And you also need to upload the previously issued permit. So kung first time pa lang, click no. At sunod ang type of wastewater. So meron tayong selection dito ng industrial, commercial, domestic, combined, and then service provider. Sa ating mga facilities, kadalasan na kapag generate tayo ng iba't ibang type of wastewater.
So, halimbawa, meron kang building. So, depende sa activities mo. So, minsan meron kang comfort rooms. So, sa comfort room, nakakapag-generate ka dito ng domestic wastewater. Kaya naman meron kang drainage at lahat ng galing sa comfort room ay napupunta sa ating septic tank. Yan. So, dahil meron kang domestic wastewater. Kasi naman meron kang facilities na gumagamit ng tubig din. Halimbawa sa mga production, sa mga manufacturing facilities, nakakapag-generate din kayo ng industrial wastewater. So kapag nag-generate ka ng industrial wastewater, meron ka ring sariling containment. Tapos pinapahakot mo na lang ngayon yan sa ating mga treater. So itong vault na to containing industrial wastewater. So if you are discharging wastewater sa ating drainage, yung ating effluent. So ito, it requires discharge permit. Sabi doon sa binasa natin kanina. Ganon din dito sa septic tank, kung ito ay hindi connected sa sewerage system, kailangan din ito ng discharge permit. So, dalawang type of wastewater mo. Ngayon, kung pinagsama mo yung wastewater mong dalawang type of wastewater sa isang drainage na lang. Pinagsama mo ang discharge. Isa na lang na discharge permit dahil isa na lang yung iyong effluent. So, sa atin na mga mag-a-apply ng discharge permit, dito sa type of wastewater, check natin ano yung ina-applyan natin ng permit. Industrial type, commercial wastewater, domestic, combined, or service provider. So, halimbawa, commercial wastewater, dahil yung aking establishment, halimbawa, restaurant, meron akong basic sanitation facility na gumagamit ng tubig, ipa-flush ko sa aking toilet bowl. So, domestic yon. Pero dahil meron pa akong ibang activities na pwede rin mag-generate ng wastewater na hindi lang domestic. So, ang tawag natin doon ay commercial wastewater. Halimbawa, sa mga restaurant, sa mga cafe, mga food service, ang mga car wash, laundromat, dry cleaners, hospital, medical facilities, auto repair shop, salon, spa, mga office buildings. Usually ay mga commercial wastewater. Wala kasi ditong institutional wastewater kung opisina lang. So, commercial na din. Sa mga manufacturing,
processing industries, yan, industrial wastewater. At doon sa mga purely domestic sewage, yung talagang galing lang sa CR, ang kanilang wastewater, domestic sewage. Meron naman yung combined and ito yung industrial and commercial wastewater at saka mga service provider. Next is permittee information. Dito, lalagay natin dito kung ano ang name ng company na may-ari ng establishment. Kung hindi company, person dahil kung proprietor. So, halimbawa, Peter S. Pan. Siya ang may-ari ng establishment. Yung kanyang office address, street, region, province, city or municipality, then barangay. Maliban dyan, meron pang particular na name ng establishment at ito yung nakarehistro na name sa company registration system. So, halimbawa, naka-register dito sa CRS ay ABC Restaurant. At ano naman yung address? Region, province, city, or municipality, then barangay. Kailangan din ang geolocation. So, halimbawa, ito yung ating Google Map. Then, hanapin natin ang ating facility sa mapa. So, halimbawa, ito yung ating facility. Ito yung restaurant. So, just use your mouse, right click, at ito na yung ating geolocation, 13.9, then 121.13. So, yan yung ating geolocation, latitude, and longitude. So, yan. Kailangan din dito sa step 1 ang iba pang mga importanteng information gaya ng ECC number or CNC, ang Sardus Waste Generator ID, industry category. Sa industry category, siselect na lang natin dito yung ating nature of business. Then automatic mag-a-appear ang PSIC code. Then sa legal classification, meron ditong proprietorship, private corporation, multinational, and others. So halimbawa, private corporation. Then we have here private 0, gawin natin 100, foreign is 0%, government is 0%. Then the name of the PCO, employment information, sources of water supply and wastewater generation, then dwelling units information if applicable. So after that, click proceed. Punta ka na ng step number 2, product information. Step number 3, water pollution information. Step number 4, flow meter and treatment system information. So mahalaga dito sa step 4 ang location ng ating metering device kung sa influent side, effluent, both, total facility effluent, or none. Kapag none, method use ay not applicable.
So, panghuli sa step 4 ay yung information on wastewater treatment system, kung merong primary treatment, secondary, and chemical treatment. At ito na sa panghuli, step number 5, just generate your application form. Yan na yon. Then, i-download na lang. Pirmahan ito ng PCO at managing head at ipanotaryo. And lastly, step number 6, dito natin i-upload ang mga documentary requirements. So, finalize application, then submit. So, that's how we apply for the search permit. If you have question, just type it below. Thank you very much for time listening and have a great day.